dito sa mga expose ni, Congressman Leandro Leviste, okay. So, apparently meron siyang, sinasabing dokumento, ang branding dito Cabral Files. Hawak na niya since September, pero inuutay-utay niya yung paglalabas 'no, and, nagsimula ito noong namatay si Jose Cabral. Ang una ko pong tanong 'no, overall 'no, ano yung nakikita niyong ano, ah, how do you see this expose by Congressman Leviste? Do you find any credibility in him and in the expose itself? Um, Ito yan, in general tayo kahit sino pa yung nagsasalita, 'wag na natin banggitin kung si Congressman Leviste 'to. Kung ang dokumentong hawak niya ay makakatulong naman talaga sa pag-iimbestiga, 'wag na natin banggitin kung sino yung politiko. Maganda yon kung makakatulong. Pero ang dokumento kasi siguro from the point of view of a lawyer, of a lawyer na lang. Hindi kasi talaga siya mabibigyan ng gano'ng halaga hangga't hindi napapatunayan nung nagsasabi na itong dokumentong ito ay totoo, ang source nito ay galing sa reliable source at mapagkakatiwalaan. Kumbaga yung integridad ng dokumento ay hindi questionable. Mm, Sa alam mo naman 'pag sa trial tayo, 'di ba? 'Pag sa trial kasi kapagka yung isang dokumento ay naging questionable, hindi 'yan bibigyan ng anumang credence ng korte, hindi siya mabibigyan ng halaga. Ito lang, example na lang natin 'to, Christian. Halimbawa si letter A, may affidavit at ito yung pinaka, masasabi nating mahalagang dokumento para mapatunayan ang isang krimen. Halimbawa, so witness mo siya, mm, nagkataon si A namatay. Yung affidavit na yon, notaryado, napanumpaan. Pero at the time na pupunta na yung hearing at kailangang i-present yung witness na yon at kailangan ma-cross-examine. Yung dokumento na yon, hindi siya mabibigyang halaga dahil yung taong nagsalita or gumawa ng affidavit na yon, hindi ma-test ang credibility. Hindi cross-examine. So, hindi yan papayagan na ng korte na i-present mo yung affidavit na yan. Siguro it can form part of a of the evidence, form part of the of the trial, but hindi siya bibigyan ng halaga dahil hindi siya mako-cross-examine. Yun yung point natin. mm, So, kung yung dokumento na hawak ni Kong Leviste ay maa-authenticate naman or kahit na hindi ma-authenticate ng DPWH, pero merong mga documents or mga ebidensya na magko-corroborate doon, 'di ba? Doon sa mm, sinasabi niyang dokumento, puwede siyang magamit. mm, So, ang problema lang kasi, Christian, when I said na tinanong kasi ako, ng MPC, "Ma'am, how would you respond, how the palace would respond, regarding the alleged, allocations of the CABSECs, cabinet secretaries, yeah, based sa Cabral Files?" So, ang sagot ko ganito, we cannot respond. We cannot respond to that Cabral files unless they are all authenticated by DPWH. Kasi mm, galing daw sa DPWH mm, Unless they would be authenticated by DPWH, they would just be considered as hearsay or chismis without any probative value. So yun yung context ko. okey, Until Senator Lacson said, wag ko daw immediately dismiss yung mm, issue about CABSEX kasi meron naman daw mga napatunayan o nagkaroon ng hearing sa Senate Blue Ribbon Committee. So, sabi ko hindi po 'yun ang pinatutungkulan ko kasi baka na hindi siya na-feed ng buong konteksto, and sinagot ko rin 'yan sa MPC, at the same time sinabi ko rin 'yan sa aking vlog na hindi 'yan kasi otherwise kung may ibang mga ebidensya inaano 'yan, ginagalang 'yan. Ito lang Cabral files na hawak ni Kong Leviste at that time na hindi mm, pa na-authenticate, yun yung masasabi nating hearsay. And hindi lang ako nagsabi niyan, even other lawyers, o banggitin ko na si okey, Senator Marcoleta. So, and then, Senator Lacson, when he was interviewed by Ma'am Celis,
he admitted naman na na-misread niya yung aking answer. Okay. So yun lang naman yun. So kung credible to or hindi credible, depende ito kung meron pang ibang facts na pwede magpatibay sa sinasabi ni Kong Leviste. Okay, pero in the larger interest of truth 'no, kasi marami rin siyempreng question dun sa credibility mismo ni Leandro Leviste, yung paraan ng pagkakakuha niya di umano nitong mga dokumento na ito. Pero yun nga, in the bigger scheme of things, kung ang target natin dito ay malaman kung totoo 'no, meron bang effort po yung Malacanang para alamin kung meron ba talagang credibility yung mga sinasabi niya? For example, yung mga meron daw insertions na ano, ng mga cabinet secretaries. 'Di ba puwede niyo naman i-validate 'yan 'no, miski hindi legally tatayo sa korte, so far yung mga dokumento niya di umano, kumbaga puwede niyo siyang gamitin na take off point to validate whether, some of the things that he's saying is true. Kasi ngayon, according to Sec Vince, lahat ng files na kay Yusek Cabral at that time, pagka-order ng ombudsman na i-turn over ito sa ombudsman, ginawa agad ito ni Sec Vince ng DPWH. So, yun yung pinaka-point na sige, let the ombudsman do the investigation. Kasi lahat ng files nandiyan. So, hindi Hmm, yan pipigilan ng Pangulo. Of course, di ba? Kailangan makita ang katotohanan dito. So, kung may involved na CAB secretaries dito, di kung ano sino yung managot, dapat na managot. Yun naman yun sa Pangulo. Kaya yan, binigay na natin sa ombudsman, neutral na party, kung independent party yan, independent body yan. So, kayo na po mag-imbestiga. At nadinig na natin kagabi, Christian, si Assistant Ombudsman Nico Clavano, hmm. na bubusisiin nila yung files, pati yung computer files ni Yusek Cabral para makita lahat. Kung may involved na cabinet secretaries dito, dapat panagutin, dapat na imbestigahan. Dito Yusek 'no, anong basa ninyo? Bakit inilabas ito of course siya makakasagot nito 'no, yung talagang intention niya. Pero Mm. sa analysis ninyo from where you're sitting, anong basa ninyo kung bakit inilabas niya ito tapos utay-utay after lang mamatay si Jose Cabral? Ah, Mahirap mag-speculate, baka 'pag may sinabi ako masaktan Hindi, yung ano lang, kasi masaktan mababasa niyo sila. naman yan 'di ba? Siyempre meron kang observation diyan, eh. Hindi, ganito lang 'di ba, isipin na natin na hindi si Kong Leviste 'yan. Isang Yeah, isang okay. partikular na isang ordinaryong politiko. Um, Siguro it is part of a political noise, okay. Kasi 'pag inutay-utay mo ang isang bagay, laging naka-focus sa'yo yung media, 'di ba? Laging ikaw yung Okay. pag-uusapan. The problem is, dun sa sinasabi mo na utay-utay, hindi tuloy nahirapan tuloy i-prove yung authenticity niyan. Kung nilabas niya sana 'yan, bago namatay yung tao na di umanong nagbigay sa kanya, mas magiging makatotohanan, eh. Hindi na siya pag-iisipan ng taong bayan, bakit ngayon lang? Even Congressman Ridon tinatanong bakit ngayon lang? Pero Christian, may napansin ako, isa lang, I mean hindi ko alam kung napansin mo 'to. Hmm, Nakita mo ba yung email niya, na ipinost niya dated hmm. October 1, 2025? Nakita mo yun? Na part yun ng news, eh. Yeah. Doon sa news na yun, doon sa email na yun, sasabi niya, checkmate niya daw niya si Sec Vince. Na-checkmate niya at to prove na napatunayan niya yung mga files niya. Pero dun sa email na yun, ang binanggit niya kasi is, he was asking for the 2026 proposed budget ng DPWH including the revised, kasi 'di ba binago dahil meron daw Hmm, naging paulit-ulit na mga project, so nagkaroon ng revised NEP for the DPWH, right? May hmm, nabawasan, 'di ba? Nabawasan siya. Tapos nilagay niya do'n, we would like to ask for the copy of the proposed, DPWH project list. hmm, Tapos example, ta's may bandang third yata niya paragraph. An example of this is, the 2025 fiscal year 2025 DPWH budget list handed to me, sabi niya, handed to me by Secretary Bunuan. hmm, So, if na-checkmate niya, iniisip ko lang 'to, Christian, kung na-checkmate niya si Sec Vince using that letter or email, what he mentioned there, is the
2025 budget list na binigay, handed to him by Secretary Bonoan. Mm. So, 'pag inisip mo, ito bang in-example niya na DPWH budget list, yun ba yung sinasabi niyang Cabral Files? Kasi na-checkmate daw niya si Sec Vince with that. So, kung yun, DPWH budget list na 2025, binigay sa kanya daw ni Secretary Bonoan. So, ano yung binigay sa kanya ni Yusek Cabral na hindi naman niya na-mention sa email na binanggit niya na using that email na checkmate niya sa Sec Vince na na-authenticate o na-approve na yung mga dokumento. And at the same time, yung binigay sa letter din na yun, another letter or email, ang binigay ni Sec Vince sa kanya is the 2026 proposed budget ng DPWH, not the 2025. So medyo dun lang tayo naguguluhan dun sa email na sinasabi niya. Mukhang may discrepancy. Mm. Tapos incidentally, 'di ba merong report yung GMA News na mukhang forcefully taken yung so-called Cabral Files based on CCTV footage, based on the account of at least 2 persons from the DPWH. Nakita niyo po ba yung balita na yan? Yes. Nakita ko. Actually, nung nakita ko yan, syempre ako personally, hindi natin alam kung ano naganap diyan. Kung yun yung nangyari, siguro talaga dapat na mas makita ng malalim ano pa talaga yung naganap. Kasi para fair sa lahat. Fair doon sa mga nagsabi na inagawan ng dokumento at fair din naman kay Congressman Leviste kung totoong nangyari yan. So mas maganda talaga na mas maliwanag yan kasi hindi magiging maganda kung totoo na isang congressman gumagamit ng kanyang power parang mapilit na gumawa ng ganun. Hindi maganda yun. At anong mangyayari doon sa ebidensya niya? So if he could do this, ano pa yung pwede niyang gawin?